Kilalanin naman natin ang isa sa mga karakter sa Chainsaw Man na minahal ng karamihan at minsan na rin nanguna sa popularity pool. At ang karakter na to ay yung tipo ng kapag meron kang nakababatang kapatid na merong ugali ng isang spoiled na bata at ang nakababatang kapatid na yon ay isa pang babae, malamang sa malamang si Power ang kalalabasan. Pero bago natin alamin ang lahat-lahat kay Power / Blood Devil, this is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Ang Blood Devil ay ang devil na pumoses sa katawan ng isang hindi pa kilalang babae, and it seems na ang katawan na ginagamit niya ay nasa mid-20s. At ang katawan na yon ay nagpoposes ng mahabang buhok ng isang babae na nagtataglay ng kulay ng isang strawberry blonde. Simula nung maposes niya ang katawan na yon ay hindi kalaunan siya ay naging isang pint at kinilala bilang si Power. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng cross pattern at mayroong matutulis na ngipin at may mga sungay na tinataglay naman ng kulay ng isang dugo. Pero kapag nag-accumulate o nag-consume siya ng napakaraming dugo, ay nagbabago ang pattern ng kanyang mga horn at dumadami din ito. At yun naman ang kanyang distinct or unique na appearance. Si Power ay walang pake sa pinagkaiba ng karne ng baboy, baka o human dahil willingly niyang kakainin ito. Kahit nga ang karne ng zombie na kinoconsider na disgusting ay lalamutakan niya. Basta wag lang gulay dahil para sa kanya ang lasa ng gulay ay lasang lupa. Kaya ayaw na ayaw niya talaga sa lasa ng gulay. Like I said before, si Power ay nagtataglay ng nakakainis, nakakaurat at medyo may pagka-special child na pag-uugali. Pero despite sa kanyang mga pangit na karakteristik ay hindi rin natin may tatangging isa talaga siya sa mga karakter na ating kagigiliwan. Lalo na sa susunod na anime series, ang season 2 ng Chainsaw Man. Pero papaano ko nga ba yung nasabi? Ito ay dahil sa mga nakakatawang chapter sa manga na laging involved ang Bloodpin. At muntik ko nang makalimutan na bago ko simulan ng mga istorya tungkol kay Power, ang video na to ay naglalaman ng mga spoiler sa anime series, kaya kung ayaw mong ma-spoil ay skip mo na ang video. Sa napakaraming kalokohan na ginawa ni Power, ay isa na nga doon ang storya nila ni Kobine at Power. Eto naman yung time na inaangkin niya ang kotse ni Kobine na bagong bili pa lang at hindi pa yata nababayaran ng buo. At ang ginawa niya nga doon ay walang iba kundi sinagasaan niya lang naman si Denji at ang isa sa mga safety devil personnel. Matapos niyang sagasaan ng dalawa at mapatay pa ang isa, makikita natin dito ang expression nila kung saan talaga namang hanip sa pagkagulat at sinubukan pa sana ni Kobine na pigilan si Power. Pero huli na nga. At kung sa tingin mo naman na yun ay nagkakamali ka nga dahil pagkatapos niya nga gawin ang lahat ng yun ay ibinuntong niya pa ang kasalanan kay Kobine with a straight face kahit na siya naman talagang totoong may kasalanan. At nagagawa niya yun na para talagang wala siyang ginawang masama. Luckily, ang napatay niyang Devil Hunter personnel ay isa palang assassin na nag-take over sa identity ng isa sa kanilang mga miyembro. And just by that, mahihimay mo na agad ang lahat-lahat ng personality na meron si Power. At isa lang yan sa napakaraming katarantaduhan na ginawa ng Bloodpin. Pero kahit na nagtataglay siya ng pangit na personality, meron ding time na mas pinili niyang maging mabuti sa isang kaibigan at iniligtas ito despite sa odds na mamamatay siya kapag ginawa niyang hindi dapat gawin. Kasi alam naman natin ang ugali ni Power na lagi siyang nasa winning side, na kaya niyang i-abandona ang kanyang mga nakakasama para lang sa winning side or takbuhan ng mga kalaban kapag alanganin ang kanyang lagay. Ganun nga kasi ipinortrait ni Fujimoto si Power. But despite that, merong time na mas pinili niyang iligtas si Denji mula kay Makima. Kahit na alam niyang mapapahamak siya, pero ginawa niya yon dahil para sa kanya si Denji ay ang first human na naging malapit sa kanya at kaibigan na rin. Kaya si Power talaga ang masasabi mong malapit na definition ng isang nakababatang kapatid na babaeng may pagkapasaway. Bago siya mawala sa eksena, ang isa sa mga words na binitawan niya na magpapaalala pa rin sa kanya ay ang word na all lives are equally trivial, including mine. So any death, even my own, is nothing to be sad about. But Denji cannot die. Cause Denji is my first friend. At sigurado akong kapag na-animate na ang moment ng ending ng Public Safety Arc 1 ay isa sa mga katagang yan ang magpapaalala sa kanya. Now let's talk about abilities ng Bloodpin na si Power. Noong siya raw ay nasa kanyang original devil form, ipinagyayabang niya na kinatatakutan na raw siya ng mga devils to the point na nagsisitakbuhan ng mga devil kapag naaamoy nila ang scent ng Blood Devil. Pero syempre si Power ang nagsabi niyan, kaya hindi natin talaga pwedeng paniwalaan yan. At dahil
Dahil si Power ay ang kumakatawan sa fear o takot ng mga tao sa dugo, which is hemophobia, ay consider na natin na dun siya nagmula. At syempre, ang kanyang mga abilities ay pumapalob sa dugo. Isa na nga doon ang blood manipulation. Kaya niyang gawing isang weapon ang kanyang sariling dugo sa kahit anong klaseng weapon na gustuin niya. At capable din siyang manipulahin ng dugo ng iba basta merong direct contact mula sa kanya. Halimbawa ng kanyang blood manipulation ay ang blood hammer na ginawa niya para tapusin ang Cucumber Devil. Isa lang yan sa mga blood manipulation na kaya niyang gawin. May kakayahan din siyang manipulahin ang sarili niyang dugo na nagagawa niyang may pasok sa katawan ng kanyang opponent dahilan para ma-reduce ng sobra ang kanilang regeneration ability. Ang ganong kakayahan ni Power ay delikado para sa mga devil dahil alam naman nating lahat ng mga devil ay kayang makapag-regenerate gamit ang dugo ng kinokonsume nila. Kaya niya ding manipulahin ang daloy ng dugo ng isang tao para hindi agaran itong mamatay or maubusan ng dugo. At ang kakayahan na yon ay naipakita na sa anime series kung saan iniligtas niya si Aki Hayakawa. At meron din siyang tinatawag na Thousand Tera Blood Rain or Sausando Tera Burado Tatsuna na may kakayahang magpakawala ng napakaraming iba't ibang sandata at manipulahin ito at ipakawala sa kanyang mga kalaban. Isa na rin sa ability niya na magpatay-patayan kapag mayroong sobrang lakas na opponent na ayaw niyang harapin. Ay de, joke lang. Pero totoo yun kasi isa yun sa kanyang mga acting skill. Bilang isa na ring devil, si Power ay may kakayahan ding makapagkontrata sa kahit sinong human. Pero throughout the story, si Denji pa lamang ang nag-iisang nakipagkontrata sa Blood Devil. At ang pumapaloob sa kontrata na yon ay ang paghahanap niya sa Blood Devil at muling maipagkaibigan dito. At sa buong chapter ng Chainsaw Man ay hindi pa rin nagpapakita o ipinapakilala ni Fujimoto ang bagong Blood Devil. Sa totoo lang, napakarami pang hindi nyo nalalaman kay Power kung hindi nyo pa nababasa ang manga ng Chainsaw Man. At dito ko natatapusin ang video na to tungkol kay Power para mabasa nyo at malaman pa ang tungkol sa dakilang sinungaling na Bloodpin. De, joke lang.